Happy New Year, Pisces! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards at saka ng angel number mo. Sa mystical cards, kukuha ko ng 3 or 4 na mystical card. Sa angel number naman ay 2. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Abundance, positive agad, na ang ibig sabihin ay ihanda mo yung sarili mo sa kasaganaan na darating sa buhay mo. Ang bilis ipakita ng card mo, pero positive. Ayan, ito na yung next card, protection. Ang ibig sabihin nito ay pinoprotektahan ka ng spirit guide mo. At binibigyan ka ng message na gamitin mo yung talas ng kutob mo. Maraming ipinakitang card pero kukuha pa ako ng isa. Tingin ko ito na yon. Itong moon energy, ang ibig sabihin ay pinapakalma ka ng spirit guide mo sa mga emosyon or pagdududa na nararamdaman. Nakadalawang cards ka na para sa pagdududa at saka connected itong mga cards mo, lalo na itong hidden depths, na ang ibig sabihin magkakaroon ng linaw ang sitwasyon na gumugulo sa isip mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung angel number mo. 555. You are the one who is going to bring the wealth into your life. 2 na yung card mo para sa abundance. Isang card pa. 3. Your guides are with you offering love and wisdom. Mukhang merong sitwasyon na nangyayari sa iyo na hindi ka pinapabayaan ng guide mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay guide reading lamang at saka general reading. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Strength, the Death in Reverse at Knight of Swords. Kakaiba ang reading mo, Pisces. Kasi itong taong 2023 na ito, may nangyari sa buhay mo. May posibilidad na itong taon na ito, may importanteng taong nawala, yumao sa buhay mo. May posibilidad na dahil sa sakit, disaster, lindol, o kaya sa aksidente. At base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo hindi mo to matanggap. Hindi ka naging ready sa sitwasyon. Sa bagay, wala namang magiging ready sa ganyan. Mas maigi na umiwas ka muna sa sitwasyon para hindi ka matangay ng naiisip mo or emosyon. At base sa cards, kahit dibdibin mo man ito, malalagpasan mo pa rin itong problema. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon ka ng maliit na negosyo kasi gusto mo ng pagbabago sa karir mo. At syempre, dahil na rin sa kasipagan at saka lakas ng loob mo, ito yung magbibigay sa iyo ng tagumpay. Para yan sa karir o kaya sa negosyo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, stable at solid ang relasyon niya ng person mo.
At para naman sa ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung ano man ang nangyari sa iyo or sa inyo ng person mo sa nakaraan, mas mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi yung mas makakabuti sa iyo ang ipinapakita ng mga cards. Sa mga single, may potential person na nag-give up. 3 cards na yung nagsabi. Kasi tingin niya hindi ka talaga ready sa relationship or magkaroon nito. Kumbaga, mas inuna niya yung respeto sa iyo kesa sa nararamdaman niya. 4 of Swords, King of Swords, at Queen of Cups. Ito naman yung dapat bigyan mo ng pansin. Sa taong ito, 2024. Itong mga cards na to, bigyan mo ng pansin ang sarili mo kasi ang ilan sa inyo, nahihirapan ka ng matulog. Ang advice ng mga cards, imbis na yung emosyon mo ang pairalin mo, gamitin mo yung isip mo para magkaroon ng clarity ang lahat na nangyayari sa iyo. At saka kung merong sitwasyon na may nagtatalo, kailangan nasa gitna ka lang. Wala kang dapat panigan kundi pakinggan yung bawat side ng story. Naka-2 cards ka na matutong makisimpatya sa feelings ng iba. Sa financial, natural or common na problema yan ng lahat, yung pera. Pero magtiwala ka na may solusyon ang lahat. At ang advice para sa financial ay kailangan ng control at saka yung disiplina. May posibilidad na ang ilan sa inyo, ikaw yung tutulong sa person na nangangailangan ng financial or ikaw yung namomroblema, merong tutulong sa iyo. Sa mga single, naka-2 cards ka na naghahanap ka talaga ng makakarelasyon. Pero, ang advice ng mga cards, effective din naman yung naghihintay. At yung matyagang kinikilala yung potential person. At saka, huwag din itago ng mga single kung ano yung totoong ikaw. Kasi merong person na tatanggap kung ano ka man. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit nagkaroon ng trials ang relasyon, isa sa inyo ng person mo ang hindi willing mag-give up. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit may sarili kang problema, mas inuuna mo yung person mo at saka nire-respeto mo siya. At ikaw yung person na willing makinig. Ikaw yung shoulder to cry on. Hindi lang ng person mo, kundi ng mga kaibigan mo. Ito naman yung goals na dapat gawin or dapat ipagpatuloy. Ace of Pentacles, Ace of Swords, at the Emperor. Ito naman yung mga cards para sa mga oportunidad at saka clarity sa nangyayari sa buhay mo. At saka dito sa mga cards na to ay motivated ka na at saka determinado na makamit yung mga goals at saka kung ano man yung oportunidad na dumarating sa iyo. Pero syempre guys, kahit abot tanaw mo na or nakakamit mo na yung tagumpay, huwag mong kalimutan yung mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang ilan sa inyo sa health, kung meron ka mang illness, unti-unting nagkakaroon ng recovery. 2 cards na ang nagsasabi niyan. Ang iba naman, pinapriority mo talaga yung kalusugan mo. Unti-unti mo nang binabago yung mga unhealthy habits. Sa mga nasa relationship, naka-4 na cards ka na ang relasyon nyo ng person mo ay stable at saka committed talaga yung person mo na para mapunan yung mga pangangailangan sa relasyon or pamilya. Mas magtatagal pa ang relasyon nyo.
Ang ilan sa inyo kapag nagkakaroon ng problema ang relasyon, sabay nyo itong hinaharap at saka nagtutulungan din kayo para maging parehong matagumpay. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na yung potential person, ipaparamdam niya sa'yo na secure at saka safe ka sa kanya. At saka kung magiging magkarelasyon kayo, ang relasyon nyo ay magiging dedicated at saka faithful na relasyon. Itong Ten of Pentacles naman, nakatatlong cards ka na talagang pinapriority mo or pinapahalagahan ang relasyon or pamilya. At kung nakakaranas ka man ng problema, ang advice ng card na ito, huwag kang mahiya magsabi sa pamilya mo. Willing silang tumulong. Itong King of Pentacles naman, nakaapat na cards ka na para sa abundance. Magpapatuloy ito at saka ito na yung tamang panahon para tanggapin mo kung ano yung mga nagbabago sa buhay mo. Kasi may positibo itong dala. Itong huling additional card na the High Priestess, ang ibig sabihin nito kapag may problema ka or pagkalito, hindi mo na kailangan hanapin ang sagot kasi nasa sa iyo na yung kasagutan. Protektahan mo din ang sarili mo at kalusugan.